Thank you po. Good morning po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon, buhay pa tayo. At yung buhay na ito, dahil ang alam natin ay hindi naman talaga ang sukatan ng blessing ng Diyos ay yung haba ng buhay. Pero blessed tayo dahil sa buhay natin ay natagpuan natin yung katotohanan o liwanag ng kanyang mga salita. So, nung nakaraang linggo, napakaganda po ng ating mga naunawaan habang tumatagal. Sana po ay dinggin tayo ng Diyos sa ating panalangin na bukod ng Sunday ng umaga, lalo na sa mga kabataan, ay pinapanalangin po natin na magkaroon din pa rin tayo ng malalim na pag-aaral. Kasi po pag Sunday, meron tayong mga bago. Alam natin, hindi madaling tanggapin yung katotohanan na ito na tayo ngayon ay nakapokus talaga at binibigyan natin ng authority ang salita ng Diyos. At ang isang napakaganda sa ating pag-aaral ay yung nabanggit nga po last Sunday, yung parang pinaka-tema talaga ng ating pag-aaral, yung 1 Corinthians chapter 2 verse 13. Which things also we speak not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Ano nyo po nung araw, sabik na sabik po ako na makabili ng mga libro about sa mga teachings nung mga, lalo na yung mga sikat na mga nagtuturo at para lagi akong merong sariwa or magandang maituro. So, ang dami ko po mga librong nabili. Pero ngayon, ito lang pala yung pinaka-susi, no? Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kung hindi sa itinuturo ng Espiritu, na iwinawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga bagay, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. So, yun pong sinasabi ng comparing spiritual things with spiritual. Inihahambing ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga bagay na ayon sa Espiritu. Ay nakuha po natin na wala pong iba yan kung hindi yung salita ng Diyos. Ang mga bagay na nababasa natin, lalo na sa kapahayagan ng pag-iisip ng Panginoon. Yung sinasabi, kaya pag itinuloy natin yan, verse 14, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Yun pong pinaka-agenda ng Panginoon sa Bible is about spiritual things. No? Kaya pagka nanatili po tayo lamang sa mga bagay ng laman at sa panahon nila ay yung sa kautusan, kasi po yung kautusan ay laman, sang-ayon sa Galatians. Ang manifestation ng kautusan, ng Old Covenant Law system ay ang manifestation po yung laman. Kaya nahihirapan din ang mga first century believers that time, nung panahon pong yun, natanggapin yung katuroang spiritual. Ang isang nakita nating napaka-controversial maging sa panahon natin ngayon ay yung na-apply ng ginawa ni Jesus sa New Testament ay sa laman pa rin. So yan po yung naging problema. Kaya sabi doon sa verse 14, ngunit ang taong ayon sa laman hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya. So, yung contrast kasi, no? Sa pag-aaral natin last Sunday, kaya tinapos yung Old Covenant system, which ang manifestation nga po ay sa laman, dahil may kakulangan yon. Hebrews 7, chapter 8 hanggang 9, meron yung fault, may kakulangan. At lumalabas doon sa ating pag-aaral last Sunday, ewan ko, sana na-gets po ninyo, na ang kaaway, ang lumalabas na kaaway, na tinalo ni Jesus, ay walang iba kung hindi yung ministry of death, yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 3. Yun yung tablet of stone, di ba? Kaya ang tunay na dyablo at Satanas sa Biblia, makukuha mo yung lengguwahe ng Bible, di ba? The Bible interpret itself. Balik ako doon sa 1 Corinthians 2:13. Sabi ko nga, ang dami kong librong binili, no? Pero dito sa ating journey ng pag-aaral, makikita natin na sapat yung Biblia na magpaunawa. Sabi diyan, hindi tayo dapat mag-imbento. Kaya doon sabi doon sa verse 13, salitang itinuturo hindi ng karunungan ng tao, kundi itinuturo ng Espiritu. Kasi nga, ang concern ng Holy Spirit, kaya ibinigay ng Diyos sa atin ang Holy Spirit, para maunawaan natin yung mga bagay na espiritual. Sapagkat yung ating mga bagay na nakikita, na obserbahan, karunungan ng mundong ito, ay madali na bilang tao. Pero yung mga bagay na espiritual, matutuklasan mo lang yan sa mga bagay na salita ng Diyos, at iyon ang espiritu. Kaya comparing spiritual things with spiritual, para hindi tayo lumabas na nag-iimbento, no? At hayaan natin na ang Biblia mismo ang sapat na magpaliwanag. Hindi papayag ang Diyos na isusulat niya yung Biblia, iniwan niya sa atin ang Bible, ang kasulatan o scripture,
na hindi natin maiintindihan. Ang importante lamang ay talagang pagtutuunan mo ng iyong isipan. Kaya napakalaki ng role ng ating isip. Yung sinasabi ng Ephesians 4, sabi doon ay, and be renewed in the spirit of your mind. So pinag-aralan din natin na ang pinaka-effort na lang natin ay yung ang doktrina na tayo ay maging maselan, hindi yung bara-barabay na lang na pag-aaral. So, tingnan natin, Matthew chapter 16, verse 6. Nung una, mga alagad, nahihirapan din sila agad unawain yung mga sinasalita ni Jesus. Ginagawa nila kasing literal. Sabi dito, sinabi sa kanila ni Jesus, kayo'y mag-ingat at magsipangilag sa lebadura ng mga Pariseo at mga Saduceo. Para lalo nating maintindihan, nung sila ay, sabi ng verse 5, dumating daw yung mga alagad, kasama si Jesus, sa kabilang ibayo, sabi doon, at nakakalimot na mga dala ng tinapay. O, diba? Nakalimutan daw nila magdala ng tinapay. At doon sabi sa verse 6, siguro nagtatalo-talo, ay nawala hindi pala natin nadala yung tinapay. Wala tayong pagkain. At sinabi sa kanila ni Jesus, kayo'y mag-ingat, magsipangilag sa lebadura ng mga Pariseo at mga Saduceo. Beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. Pero anong pagkaintindi ng mga alagad? Sabi ng verse 7, at sila'y nangagkatwiranan sa kanilang sarili na nagsasabi, hindi tayo nangakapagbaon ng tinapay. So ang pagkakaintindi nila ay literal na tinapay kasi yung lebadura, yung pampaalsa ng tinapay ang sinabi ni Jesus. So iniisip nila na kung magdala kayo ng tinapay, dapat walang lebadura. Diba? Kasi ayon sa kautusan. Then sabi ng verse 7, at sila'y nangagkatwiranan sa kanilang sarili na nagsasabi, hindi tayo nakapagbaon ng tinapay. At sa verse 8, at nang matalastas ni Jesus ay sinabi, o kayong kakaunti ang pananampalataya. Bakit kayo nangagbubulay-bulay sa inyong sarili? Sapagkat wala kayong tinapay. So ibig sabihin, pag hindi nila naiintindihan yung sinasabi ni Jesus na yun ay hindi physical, kung hindi yun ay mayroong ipinapahiwatig na mahalaga, ang pananampalataya mo, kasi hindi mo naaabot yung talagang pag-iisip na ibig na ipaunawa ni Kristo doon sa kanyang mga alagad. Kaya sinabi niya, kayong kakaunti ang pananampalataya. Bakit kayo nangagbubulay-bulay sa inyong sarili? Sapagkat wala kayong tinapay. Ibig sabihin, ang pagkaintindi ninyo, physical. Ang sinasabi ko, iba. So kapag ang interpretation, ito yung danger. Kahit marami ka pang alam na talata, kung ang interpretation mo hindi ayon sa tamang doktrina, kapahayagan, o aral ni Kristo, sumasala ang pananampalataya. So yun ang danger. Kaya sabi ko nga, napakapalad natin dahil bagaman mahirap at hindi popular itong klaseng ginto ng sistema ng pag-aaral. Kasi hindi ito more on emotion, hindi ito more on our sa pamumuhay sa lupa ang topic agad. Dahil ang kingdom of God ay spiritual. Pero napakapalad na po natin. At magiging masaya ka na sa katotohanan na even na hindi tayo marami, hindi tayo yung majority, pero ang mahalaga, ang relasyon natin ay kung yung pag-iisip ni Kristo ay nasa atin na rin. Kaya sabi ng 1 Corinthians 2:16, sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon? So yung mga alagad in that time, kasama nila si Jesus, pero hirap silang makilala ang pag-iisip ni Kristo. For who had known the mind of the Lord? So ito yung importante. Alam mo ba talaga yung pag-iisip ng Diyos? Ang mga mananampalataya ay nauunawaan ang pag-iisip ni Kristo Jesus sa kanyang buhay. Amen po ba? Yun ang mahalaga na makita natin dito. Kaya sabi ng Bible, that He may instruct him. Madali kang maturuan. Bakit? We have the mind of Christ. Nasaan ang pag-iisip ni Kristo? Nasa Bible. Kaya ito yung pinakamataas na authority natin. Hindi yung invento, hindi yung religious mindset na matagal nating nakagisnan. Di ba? Kaya dapat po maging masaya tayo kahit na hindi ka papaboran ng marami. Kahit na parang against ka sa katuruan ng marami. Alam niyo sa Aklat ng Manggagawa, nung nauunawaan na ng mga alagad ang katotohanan, unti-unti nilang naunawaan na ito pala yung ibig sabihin ng Panginoon. Ang kanilang pag-iisip ay naging taliwas sa kanilang paniniwalang Judaismo. Kaya sila ay binansagang narito yung mga tao na bumabaliktad ng sanglibutan. Bumabaliktad ng sanglibutan. Paano bumabaliktad? They are against the flow. Against sila sa takbo ng karamihan. So ito yung dapat nating tandaan na talagang dapat tayuan natin ang katotohanan. Maging matibay tayo sa katotohanan. Dahil unang-una, naunawaan natin yung rule of interpretation. Napakahalaga ba ng rule of interpretation? Yes. Yun nga yung
sinasabi ng 1 Corinthians 2:13, sapat na ang Bible. Kaya alam niyo po, kung meron kayong Bible na, lalo na yung mga unang Bible natin, meron po yung footnote. Hindi naman galing kay Brother Ray lang na pagkasabi yun kundi totoo niyan. Iyan ang maraming sinasabi ng maraming nagtuturo. The Bible interpret itself. Sapat na ang Bible para yung interpretation niya ay makuha natin. Makikita niyo po diyan, 'di ba? Ito Tagalog, ito ay English, King James Version. Sa gitna niyan, merong nakalagay na mga footnote na mga verse. Meron niyang letter, A, B, C, D, E, F, G. Kung tawagin na natin yan, Absidet, J, Klimenov, Krisito, Buwakziz. Tapos, ang alphabet. Sa gitna po niyan, may mga footnote diyan. Merong letter A, B. Tapos dito sa mga verses, sa mga words, minsan meron ka din makikita na merong letter na minsan hindi mo daling maintindihan. Pero pag nakita mo yung letter, hanapin mo doon sa footnote, nalagay doon. Halimbawa, pag nasa New Testament ka, yung katuparan ng hula, may nakalagay na doon. Sapat na po yun. So malaking bagay yun. Pero hindi natin masyadong intindi yun Ang mas nagiging nangyayari, kung ano ang sabihin ng mga ngaral, kaya ko rin nung araw, sariling interpretasyon na lang niya yun. No? Halimbawa, kagaya ng malimit ko sinabi na, wala naman po sanang masama. By His stripes, ye are healed. Sa pamagitan ng mga latay at sugat ni Jesus, kayo'y nangagsigaling na. Ba? Meron din yung footnote. Sabihin sa Isaiah, ang kapares na sa Isaiah, idiniktar na Isaias na sa mga latay at sugat ni Jesus, tayo nangagsigaling. Pero, ang interpretation talaga nun, una, sa spiritual, in our spirit. At ang napakaganda ngayon, hindi ka naman mako-confuse. Kasi, bakit? Kasi kaya nga tayo ay born in the spirit. At ang sabi ng Bible sa 1 Peter 1:23, na tayo ay isinilang, hindi lamang yung tinanggap, Panginoon, tinatanggap kita, umiiyak ka pa. Pero emotional pa tayo. Bilang Panginoon at Hari ng aking buhay. Diba? So, mamaya matutumba ka. So, Kristiyano ka na ba nun? Hindi. Hindi ka pa born again nun. Ang born again talaga nanggagaling sa salita ng Diyos. Sinilang kayo sa pamamagitan ng binhing walang kasiraan. Ano yun? Salita ng Diyos. O, di ba? So, balik ako doon sa sinabi natin kanina. Yung mga alagad, hindi nila maabot-abot ang tamang pag-iisip at pagkakilala sa salita ni Kristo dahil ang kanilang interpretasyon, physical. So, yun ang danger. Diba? Balik ulit tayo doon. Matthew chapter 16. Ang sinabi sa kanila ni Jesus, kayo'y mag-ingat at magsipangilag sa lebadura ng mga Pariseo at mga Saduceo. So, ito yung mga religious leader. No, sila yung mga principalities, yung pinag-aralan natin nung last sila yung mga may mataas na katungkulan lalo na sa templo, tagapagturo ng kasulatan. Ang sabi ng verse 7, at sila yung nagkatuwiranan sa kanilang sarili na nagsasabi, hindi nga tayo nakapagbaon ng tinapay. Sabi ng verse 8, at nang matalastas ni Jesus na sinabi, o kayong kakaunti ang pananampalataya, bakit kayo nang nagbubulay-bulay sa inyong sarili sapagkat wala kayong tinapay? Ibig sabihin ni Jesus, bakit ang pagkaintindi ninyo ay physical? Sala. 9. Hindi ba ganinyo natatalastas at hindi ninyo naalala ang 5 tinapay sa 5,000 lalaki at kung ilang bakol ang inyong nailigpit? Parang sinabi ni Jesus na, kung nalimutan nyo ba ang tinapay, hindi ba naalala na kaya ko pa uling gumawa? So, diba? Ibig nakakagawa siya. Verse 12. Nang magkagayoy kanilang natalastas na sa kanila hindi ipinag-utos na sila magsipag-ingat sa libadura ng tinapay, kung hindi sa mga aral ng mga Pariseo at ng mga Saduceo. Sa English ay, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees. Pag sinabing doctrine, doktrina, aral, turo. Mag-ingat kayo sa mga turo at aral. Hindi talagang literal na lebadura. Bagaman sa kanilang kautusan, alam nila na, kaya sabi doon, then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread. Yun ang understanding nila sa lumang kaisipan, di ba? Sa lumang pananampalataya, sa lumang pagkaalam. Alam niyo kung ba't din pinagdidiinan ko yung luma nilang pananampalataya sa lumang tipan at lumang pagkaalam pa rin ang daladala nila. Pero, yun ay binago na ng Panginoon. Ang relate po niyan yung 1 Corinthians 13, verse 8. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging ang mga hula, ano yung mga hula? Prophecy. Ay matatapos. Maging ang mga wika, ano yung wika? Yung gift of tongues ay titigil. Maging kaalaman, ayan yun, no? Maging ang kaalaman ay mawawala, vanish away. Ano yung kaalaman?
Yun po yung kaalaman dati nila sa lumang tipan, sa lumang sistema. Matatapos yon. Kaya, ang sabi niya, 9, sapagkat nakakakilala tayo ng bahagya at nanghula tayo ng bahagya. Datapat, kung dumating ang sakdal, but when that which is perfect is come, ano na yung perfect? Sa atin ngayon, naunawaan natin, yung ginawa ni Jesus, yun na yung kasakdalan. Yun na yung kakumpletuhan. Fulfillment ng lahat ng propesya. So, and then, sabi niyon, dapat nang dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. So, ang tinuturing po diyan na bahagya ay yung kaalaman nila sa lumang tipan. Sabi niyo sa 11, nang ako ay bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam ako ng gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong naganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay na pagkabata. Pag ito, nung araw hindi ko ito basta-basta maunawaan agad. Ang iniisip ko yung pagka-mature ng iyong isipan sa buhay sa physical na aspeto. Hindi. Ang tinutukoy dito na bata ay pag ikaw ay nasa kautusan pa. Natandaan niyo ba na yung pinaksad din ni Brother Ray doon sa Galatians na kapag una sila yung mga bata, under the tutor, nasa ilalim pa sila ng may parang yaya nagtuturo, ay yung kautusan, ang tutor. Kasi nga, di ba sabi ng Galatians 3, 24 and 25, ang kautusan, ang purpose ng kautusan ay siya ay tagapagturo lamang, patungo kay Kristo. Si Kristo yung kaganapan, perfection. Kaya di ba sabi, inihimok ni Paul ang mga kapwa niya Hudyo na, let us go unto perfection. Ito po yun, yung kasakdalan. Pag nasa kasakdalan ka na, nasa iyo na ang buong kakumpletuhan. In Him, you are complete. Ang isang Kristiyano na naunawaan ang ginawa ni Kristo, ikaw ay kumpleto na. Revealed na sa iyo ang ginawa ni Kristo, ang kabuuan ng kapahayagan ng tagumpay. Hindi ito nakapokus sa physical. Ito po yung nakapokus sa spiritual. Sa kanila, sa mga first century believers, iwan nila yung pagkabata. Kaya sabi ni Pablo, noon ako'y bata, galing bata. Kaya siya ay nangungunang tagapag-usig ng mga Kristiyano that time. Dahil siya ay napakahigpit at talagang siya ay iniingatan niya yung kautusan ni Moises. Di ba? Yun yung sinasabi niya noon, ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap na ang aking pagkatao, iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. So, yung mga mahihirap na mga hindi madaling maunawaan, dali na tuturuan na tayo talaga ng Espiritu ng Diyos kapag nakapokus tayo sa spiritual things, comparing spiritual things with spiritual. So, importante po ito. Kasi nga, ito rin talaga yung inihayag ng Panginoong Yesus na mag-ingat kayo sa katuruan o doktrina o lebadura ng mga Saduceo at mga Pariseo. Di ba? Maselan na hindi pwede na kung ano lamang ang katuruan, okay lang na okay sa atin. Kundi pinag-iingat tayo at pinag-aralan din po natin yan ng mga nakaraan. At kung ang isang Kristiyano o mga mananampalataya ay naabot yung kapuspusan ni Kristo. Yung sinasabi sa Ephesians chapter 4 from verse 11, pinagkalooban niya ng mga iba na maging mga apostol, mga iba ay propeta, mga iba ay evangelista, iba ay mga pastor at mga guro. In that time kasi, kailangan ay talagang lubusang ma-equip sa katuruan yung mga believers. Kaya ito yung mga gifts, mga kaloob sa church. Propeta, evangelista, pastor, guro, na nagtuturo. Anong purpose? Sa ikasasakdal ng mga banal para sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. And then sabi ng verse 12, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos. Ito yung sinasabi ko kanina. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao. Diba? Maging perfect ka sa pagkaunawa hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. So ang mga believers, dapat ganito ang mangyayari. Para upang tayo, sabi ng verse 14, huwag nang maging mga bata pa. So iiwan mo yung pagkabata. Upang tayo, huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito at doon. Dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral. So, di ba? Mga iba't ibang doktrina sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao. Ito yung iniingatan natin. Kasi nung araw, hindi natin alam na daya tayo. Ha? Sa katusuhan, hindi mo naman masisisi yung magagalit ka ba doon sa mga nagtuturo? Ay, dati nagtuturo din ako nung ganun. Hindi. Ang maganda rito is talagang andoon yung pagre-research. Huwag kang papayag ng kung ano na lang ang sabihin, baw tayo ng baw. Kundi ikaw mismo ang makatuklas ng pag-iisip ni Kristo. So, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Tayo ang katawan ni Kristo. At hanggang sa tayo ay
fully matured na. Totoo, minsan natanong sa akin ni Sister Sarah yung, huwag kang humatol kung merong kumakain ng gulay lamang ang kayang kainin at hindi pa kayang kainin ng karne o yung matitigas, mga solid foods sa mga bagay na espiritual. Kasi totoo naman yun. Kaya nga po minsan iniisip ko, hindi ko agad din maituro agad yung mga masiselan. Satan, yung mga ano pa, about hell, na matagal lang nakaukit sa ating isipan. Kaya sabi ko, nagpaplano ako na talagang yung loobin ng Diyos na magkaroon tayo ng financial talaga lalo ng provision. Kasi kailangan din talaga na yung mga tao para lumakas. Mismis nga si Jesus, nagpapakain siya, pinapakain niya. Pero ang purpose niya, sila wag mang lupay-pay at sila maturuan. So yun yung atin ding iniisip. Ano yung mga kabataan? Na ma-enjoy din nila yung pag-aaral at maging masigla. So yun yung ating iniisip at ipinapanalangin. Dahil napakahalaga po nito na maging very common or familiar sa bawat mananampalataya kung ano talaga yung lengguwahe ng Bible. The Bible interpret itself. Kasi marami tayong matagal ng pinaniniwalaan na nakaukit sa ating isipan, pero sala. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Yung una, ang kaaway ng Panginoon at ng kanyang bayan ay yung, sabi natin, si Satan. Sino ba talaga si Satan? Diba? Importante yon. Na sa pag-aaral natin sa topic ni Brother Ray, nakuha natin ang talagang kaaway. Tao din na pumipigil sa katotohanan. Okay, tingnan natin yung Yung about sa sino yung mga leader, yung mga Pharisees, mga Sadducees, yung high priest, at lumabas sila yung kaaway ng Panginoon. Pero ang pagkaalam natin, pag sinabing principalities, ang timano agad nasa isipan natin yung cosmic being na si Satan. Pero, pag pinag-aralan natin, ito yung mga ruler at religious leaders that time. Tingnan natin itong sa Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. Alam niyo po, nung araw, pag ako nagbasa niyan, ang pagkaintindi ko agad, mga evil spirit, yung mga principalities, si Satan. Against powers, against the rulers of the darkness of this world. Lalo na yon, yung darkness of this world. Against spiritual wickedness in high places. Pag sinabing in high places, ay hindi talaga tao na yan. Pero pag inunawa natin, pag sinabing high places, kasi meron silang nasa mataas na katungkulan po sila. Yung word na high places, yung principalities nga po sila. Nasa mataas na posisyon, pero hindi po literal na geographical na lugar ang tinutukoy. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against the powers, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. Ngayon, paano makuha natin na yung sinasabing princes of this world or principalities ay tao lang po talaga yan at hindi po yan yung ating iniisip na parang cosmic being, lalo na nung unang ating pagkaunawa. Punta tayo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 8 na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito sapagkat kung nakilala sana nila ay hindi ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Sa English, which none of the princes of this world knew. Alam niyo yung princes of this world, ang sa akin noon, ang pagkaintindi ko agad, ang interpretation ko agad, yung si Satan at ang kanyang mga alipores. Totoong Satan, kaaway. No? Which none of the princes of this world knew. For had they known it, kung lalaman lang nila, so ito yung mga religious leader na nagpapako sa Panginoong Jesucristo. Okay? The Bible interpret itself. Hindi ka malilinlang or makaangamba na baka haka-haka ko lang ito. No. Sapat ang Bible na ipaliwanag niya kung ano yung kanyang kapahayagan at sino yung kanyang tinutukoy. Di ba? Sabi ko nga, tagal nating kasi nga kulang tayo sa tamang interpretasyon. Ay sinasabi naman ng Apostol Pablo yung sa 1 Corinthians 2:13, para huwag tayong pumasok sa imbento ng tao, ay doon tayo sa katuruan talaga ng Bible. Okay, hindi imbento. So, kagaya po niyan, pangalawa, yung verse, vengeance is mine. Akin ang paghihiganti. Antimano, pag mayroon kang karanasan sa lupang ito na ikaw ay inaapi, no, na ikaw ay totoo pero ginagawa kang mali, gagamitin mo yung verse na vengeance is mine. Akin ang paghihiganti. Ang Diyos ang maghihiganti sa akin. Wala naman sanang masama.
Pero ano ba yung context nun? Di ba? Sa pag-aaral din natin last Sunday, parang review na rin po ito, naunawaan natin na ang ipaghihiganti, yung mga taong inuupasala, yung inuusig, yung nakakaranas, yung sinisiil, yung nakakaranas ng, yun nga, pagpapahirap. Ito yung mga first century believers that time. Kung bakit ipinangako na ipaghihiganti kayo ng Panginoon. 2 Thessalonians chapter 1, verse 6 to 8. Kung isang bagay na matuwid sa Diyos, nagantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo. Ito pa isang napakagandang ating natutunan na isang interpretation is sino yung speaker, sino yung nagsasalita, sino yung kausap, to whom it was addressed. Pagkatapos, anong panahon? Anong panahon yun sinabi niya? At ano yung circumstansya? Ano nangyayari nung panahon na yon? Kung bakit sinabi na itong mga salitang ito. So, napakahalaga po nun para wag tayong ma-out of context. Sabi diyan, kung isang bagay na matuwid sa Diyos, nagantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo, kayong mga pinighati, yung mga ginawa ng mga sinisiil, yung mga ginagawa na hindi mga ganda, inuusing. Mga believers po yan that time. Yun po yung kausap dito ni Apostol Pablo. Kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Verse 8, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos. Sino yung hihigantihan na hindi nagsisikilala sa Diyos? Ito po yung mga unbeliever, lalo na yung mga principalities, yung mga leader that time, gagantihan sila. Hindi po sa atin ito. Yun, ganun po yung napakagandang naunawaan natin. Sa pagpapakahayag ng Panginoon Jesus mula sa langit, nakasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. So, dito, madali mo na itong makukuha dahil ang pagkaunawa talaga natin, naganap na yung wrath of God. Yun yung paghihiganti ng Diyos na with historical support, nung AD 70, pag ginugol nga po natin, makikita natin na naganap yung paghihiganti, yung tribulation, malaking kapighatian na dinanas ng mga hindi nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, kundi kumalaban pa nga. So, sila ang mga ginantihan at ang kanilang mga inapi ay yung mga first century believers that time na inupasala at siniil. Diba? Sila halos walang kapahingahan yung mga believers that time. Pero sabi doon, kayong mga pinighati, bigyang kasama namin ng kapahingahan. Kasama kami, si Pablo, dahil kasama din si Pablo sa inuusig. Bibigyan ng kapahingahan. Sipin ninyo yung hirap na kalagayan nila. Parang aping-api sila. Kaya sabi ng verse 8, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima saan? Sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So, hindi ka sasala. Magiging maliwanag ang pagkaunawa na yung paghihiganti ay naganap in their time, lalo na nung AD 70. Diba? Para sa atin, kaya nga ang pag-comfort ng Apostol Pablo sa mga mananampalataya ay mananagumpay na sila. Although nakakaranas sila ng matinding walang tigil at walang pahingang pag-uusig at pagsisiil. Pati yung kanilang pangkabuhayan, yung ekonomiya nila, kasi hawak ng mga religious leaders ang ekonomiya. Sila kasi yung sinasabi sa Revelation na nakaupo, yung babaeng nakaupo doon sa dragon, ibig sabihin no, nakasandal sila sa politika ng Roman Empire, yung beast out of the sea. Nung araw, hindi ko rin maintindihan yun. Na yung beast out of the sea ay yun yung mga Roman soldiers o Roman government. At yun naman yung beast out of the land, ito naman yung mga apostate nation Israel. Sila yung mga against. Kaya sila din ay dragon or parang kaaway na mahigpit ng mga mananampalataya that time. So, ito lang po talaga ay kailangan matyaga ka sa pag-aaral at magiging maliwanag sa iyong isipan ang katotohanan na kahit na even as sa panahon natin ngayon na dumaranas tayo ng mga problema, family problem, financial problem, di ba? At kung ano-ano pa, minsan pati politika na napapakinggan natin, naoobserba natin, magulo, may digma, tumaas na naman ang gasolina, hindi nawawala ito. Pero ang kagandahan noong kapahayagan ng mabuting balita na ginawa ni Kristo, maliwanag na sa ating isipan at tapos na yung kaaway doon, secured ka na. Ito yung mahirap unawain ng marami
at naging tayo nung una. Secured ka na. Yung sinasabi ng Colossians 1:13 na He had delivered us. Tayo iniligtas na saan? From the power of darkness and had translated us. Past tense na naganap na into the kingdom of His dear Son. Yung ating espiritu, ligtas na yon from death. Pinag-aralan natin from the power of death. Kaya nga yung pag-aaral ng last Sunday, napakaganda nun kung talagang makukonek natin ng gusto sa ating pag-aaral at nakapokus ka. Madali mo siyang matatanggap at nakikita mo na talagang ang huling kaaway na gagapiin ayon sa 1 Corinthians 15 na ay ang kamatayan. Diba? Ang huling gagapiin ay ang kamatayan. Anong kamatayan? Physical ba yun? Hindi. Spiritual death. Kaya yung ating espiritu, meron na siyang eternal life. Pag maliwanag sa'yo ang ginawang benepisyo sa krus ni Kristo, ay doon sa ating inward man. Okay. Kaya ang sabi doon sa Romans 16:20, si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon. In their time, sinasabi ito ni Apostol Pablo, kasi malapit na maganap yung huling pagwawakas ng Old Covenant system. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo. So, binibigyan niya ng inspirasyon na yung kaaway, dudurugin na. At yung ang kaaway ay yung mga against, yung mga ruling class, yung mga nasa high places. So, yung high places, yun yung mga principalities. Kuha pa tayo. Ilalagay daw sa ilalim ng mga paa ng mga mananampalataya. In that time, nung sinabi ito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, ay hindi pa natatapos hindi pa dumarating yung AD 70. Hindi pa nagaganap yung paglisan ng lumang tipan. Di ba? Pinag-aralan natin na yung palang bondage ay yung physical Jerusalem, di ba? Yung law o yung Old Covenant law system, yun ang umalipin. At yun din ang ayon sa 1 Corinthians chapter 3, yun din yung ministry of death, tablet of stone. Kasi, for the wages of sin is death, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, pag ikaw ay nasa kautusan, kamatayan. Diba? Kaya yun ang huling gagapiin. At yun yung nagapi. Ang isang maliwanag na talata ay yung Colossians 2:14. Tingnan natin. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, sa mga kapwa niya Hudyo na nasa kautusan dati, na hindi naaayon sa atin. At ito'y kanyang inalis. Paano inalis? Na ipinako sa krus. So yun daw, palatuntunan na laban against sa mga mananampalataya ay pinawi, inalis sa pamamagitan ng pagkapako sa krus. Verse 15, pagkasamsam sa mga pamunuan, ayan na yun, having spoiled principalities and powers. Diba? Ang ganda yan. Para lalong maliwanag. Having spoiled, sinamsaman. Parang kung ano yung kanilang mga sandata na ginagamit, kinuha, sinamsam. Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, anong ginawa? Sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan. Anong kahihiyan? Nung namatay sila, nung bumagsak ang templo, yun yung kanilang yung kanilang sandata lalo na yung templo Kaya kinakailangang bumagsak yun. Mismo bang si Jesus ang nagbagsak? Hindi. Yung sa paliwanag kung nasusundan ninyo ni Brother Ray, ang mismong ginagamit din ng Diyos, and even sa Old Testament, hindi mismong siya yung bababang makikita ng gagawa. Gagamit siya at ang ginamit niya na instrumento ng pagbagsak ay yung ding Roman Empire. Amen? Para po nauunawaan natin ang maganda at maliwanag. Kaya ito yun, sinasabi na pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila yung mga inilagay na niya sa hayag na kahihiyan. Napahiya sila na nagtagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. O diba? Binibigyan niya ng inspirasyon na huwag kayo malungkot. Ginapi na ng Panginoon doon sa krus. Okay. Ano po yung napakaganda rito? Kaya sabi ko nga, dapat ang una munang interpretation, spiritual. Ako naman, hindi po ako against sa mga devotional pero mapapansin ninyo, marami ang masyado na-attract sa devotional kasi nakapokus yun sa problema, pag ikaw ay merong parang kalungkutan, discouragement, wala naman sana masama, pero tandaan niyo, kailangan mas unang maliwanag sa atin, ano ba talaga yung revelation nung kapahayagan na ibig ipahiwatig ng salita ng Diyos dahil yung salita ng Diyos galing sa pag-iisip ni Kristo. Okay, so tayo daw mga mananampalataya, lalo na in their time,
ilalagay sa ilalim ng kanilang mga paa ang kaaway. At ginawa nga ni Jesus, inilagay sila sa kahihiyan. Lalo na sa ating panahon ngayon. Kung ikaw ay isang believer at maliwanag sa atin ang ebanghelyo ni Kristo, ng Panginoong Hesukristo, even na dumaranas ka ng problema na hindi mo maintindihan, yung joy of salvation, yung victory na ginawa ni Jesus, kailangan manatili yan sa ating isipan. Maliwanag na yun ang pinaniniwalaan mo. Na dahil nga ang isang born again, meron na siyang dalawang pagkatao. Maunawaan mo na secured na yung espiritu mo, meron na siyang eternal life, hindi na pwedeng magapi ng kahoy tapos na kasi ang kaaway. Wala nang kaaway yon. Yung ating kaligtasan ginawa ni Jesus, hindi na mawawala yon. Secured ka na. Amen? Kaya anong gugustuhin mo? Masasayang kasi yung pinaghirapan ni Kristo kung may bisa pa ba ang kasalanan? Ang nagbigay ng buhay sa kasalanan, ng kautusan. Diba? Sabi ng Romans 7, kaya ang gandang naunawaan mo yung gospel of Christ. Yung sabi ng Romans 7:9, no, nabubuhay akong walang kautusan. Pero nung dumating ang kautusan, sin-revive na buhay ang kasalanan. Anong kasalanan? Dwelling in the flesh. And I died. At ako'y namatay. Anong namatay? Yung ating espiritu, hindi yung physical. Diba? Meron ka ng dalawang pagkatao. Although yung ating physical, hindi minsan dumaranas ng kabiguan, sakit, problema, krisis, kalungkutan, yung minsan nabibigo, pero ang maganda, tanggap mo na. At ang nagiging tulong noon ay kaya mong, kung gusto pa ng Diyos na ako'y mabuhay, ano man minsan yung pagtitiis, walang problema. Dahil meron na tayong joy of salvation. Ang kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Amen. Inilagay na sa ilalim, yung sa verse 25 ng, 1 Corinthians 15, verse 24. Kung magkagayon, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian ng Diyos sa makatwid bagay sa Ama. Pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapahamalaan at kapangyarihan. Then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom of God, even the Father. When he shall have put down all rules and all authority and power. So yung authority dyan, yung ruler dyan, yung power dyan, yan yung mga religious leader. Diba? Tapos ano sabi ng verse 25? Sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Sabi ng verse 26, ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. The last enemy that shall be destroyed is death. At hindi na po future yan. Nangyari na yan nung bumagsak yung templo. Nung namatay yung mga religious leaders, yung merong principalities, merong power, merong authority, yung mga ruler, yun. Matatapos yung gawa ng kaaway. Kaya makikita natin na inilagay na sa ilalim itong sinasabi dito na future pa sa kanila kasi isinulat ang Korinto before AD 70. And then verse 27, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya. Mapapansin natin, kung inilagay sa ilalim ng paa ni Jesus ang kaaway, pati sa mga believer, nasa ilalim na rin ng ating mga paa. Wala na tayong kaaway. Wala na silang tagumpay. So yung kaaway, yung devil, yung Satan, wala na. Nasa ilalim na ng kanilang mga paa. Sa ilalim ng paa ni Jesus. Sino yung paa ni Jesus? Tayo, mga believer. Okay. Alam niyo po, ang kagandahan ng ating journey, ng ating pag-aaral, matanggap mo ang katotohanan. Diba? You shall know the truth and the truth will set you free. Tapos sabi ng Galatians 5:1, sa kalayaan, pinalaya tayo ni Kristo. Saan? Sa kaaway. Sinong kaaway? Yung law. Bakit? Kasi yun yung nagbigay ng power doon sa sin in the flesh, nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. Bakit? Yun ang nagdulot ng kamatayan ng ating inward man, ng ating espiritu, lalo unang-una sa ating isipan. Ephesians 4:18, darkened yung mind. Walang liwanag yung kaisipan na nanggagaling sa Diyos. Kaya hiwalay sa buhay ng Diyos. Walang eternal life. Pero dahil sa ginawa ni Jesus, no, tayo ay kanyang binuhay. Kung tayo mananampalataya sa gospel, ang isang tao ay binuhay na mag-uli, quicken. At hindi na maghahari doon ang kamatayan pag naunawa mo ang Bible, yung kapahayagan ng Biblia sa tamang interpretation. Matatayuan mo sa iyong buhay kahit na minsan may krisis ka, may problema ka, may kabiguan ka, may sakit ka. Mananatili yung liwanag
ng ginawa ni Kristo yung bisa sa isipan ng isang believer. At matatanggap mo na ang kaaway ay talunan na. Si Satan ay gapi na at nasa ilalim ng pa. Kasi ang problema po kasi kung bakit nagkakaroon ng kaisipan na parang ikaw ay talunan, parang kasi ang perimeter natin nung araw, physical. Tama po ba? Ang perimeter natin, pag ikaw ay naghihirap, pinaparusahan ka ng Diyos, hindi ka pinagpapala ng Diyos. No. Malaking error po yan. No, malaking error po yan. Ang katotohanan, kahit na minsan problema dumating sa buhay, no, mananatili dapat sa iyong isipan ang katotohanan ng aral ni Kristo. Maliwanag sa iyong puso't isipan. Amen po ba? Diba? Kaya napaka-importante po nung conscious ka palagi. Yung pinag-aaralan mo, nakapahayagan ng bisa ng ginawa ni Kristo, lagi kang conscious. Huwag mawawala sa isipan. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Sanay tayo. Di ba sabi ng Bible, 2 Corinthians 4:18 ba? While we look not at the things which are seen. Ano yung mga bagay na nakikita? Physical, material, ba? Literal. But at the things which are not seen. Ito nga yung mga bagay na hindi natin nakikita kasi nangyari yan sa ating espiritu. Hindi nakikita yan sa ating visible eyes. But the things which are not seen. For the things which are seen are temporal. Maliwanag po yun. But the things which are not seen are eternal. Ngayon, anong dapat mangyari sa mananampalataya? Pag sinabing, hindi tayo nakatingin, ang ginagamit mong paningin, hindi na yung literal mong mata. Yung isip mo, yung understanding mo sa tamang interpretation ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Kung ano talaga yung kaisipan ng Diyos. Yung kaisipan ni Kristo, nakuha mo yon. At yun ang pinaniniwalaan mo. Conscious ka palagi doon. Dahil totoo yun eh. Ang totoo niyan, mas magiging totoo sa iyo yan kaysa ito yung shifting of mind. Magiging mas totoo sa iyo kahit hindi mo nakikita, pero tumitibay ka sa paniniwala, totoo yun kahit hindi ko nakikita. Okay, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Tayo po ba ang templo ng Espiritu Santo? Tayo po ba yung body o katawan ni Kristo? Sabi ng Bible. So, ito yung head, si Kristo. Kaya, yan din ang ating isipan. Saan ang galing itong isipan ni Kristo? Dito, sa Bible. Kaya kung hindi ka nagbabasa at hindi ka nagtsatsaga mag-aral, ay talaga may problema. Magkakaproblema. Kung kampante ka na lang na, basta ako sumisimba, basta ako sumasamba, pinupuri ko siya, pero hindi mo alam ang isip ni Kristo, sang-ayon sa tamang interpretation o kapahayagan, may danger po yan. Dahil ang faith ay nanggagaling sa pagkaunawa kung ano talaga yung isip ng Diyos. Balik tayo doon sa mga alagad. Ang pagkaintindi nila, sa narinig sinabi ni Jesus, physical na tinapay. Ano sabi ni Jesus? Maliit ang inyong pananampalataya. Bakit? Hindi nila nakilala ang talagang sinasabi ni Kristo. So napaka-importante po nun. Kung si Kristo talaga ang iyong isipan, dapat ganito ang mangyayari. Yung kapahayagan ng salita ng Diyos, inuunawa mo talagang magaling. Nagpe-pray ka sa Holy Spirit, unawa mo sa akin to. Hindi madali kasi dalawa ang pagkatao natin. Pag ang gagamitin mo, observation, ay physical, sasala ka na. Iba ang espiritu sa tao, iba ang espiritu sa Diyos. Yung mga bagay, sabi ng 1 Corinthians 2, yung nakakakilala sa tao, yung espiritu ng tao. Pero yung nakakakilala sa mga bagay na espiritual, yung espiritu ng Diyos. So, napaka-importante na maunawaan natin ang lengguwahe ng Bible, interpretation. At kapag nagkaganon, ikaw yung body, andyan ka. Lahat ng bahagi ng katawan ni Kristo, nasa kanila ang pag-iisip ni Kristo galing sa Bible. Bakit ka tatamaring mag-aral? Bakit hindi ka magpupursiging magtiyaga sa pag-aaral at pag-unawa sa katotohanan ng kapahayagan ng Biblia? Amen po ba? Nakikita niyo po ba yung maselan? Although biyaya ito, kasi sabi ko nga, ang pinaka-factor, ang pinaka-effort mo, mag-aral ka. Kasi si Jesus, guro. Ang kanyang salita, instruction. Kaya sabi ng 1 Corinthians 2:16, tuturuan tayo ni Kristo kasi nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. That they may instruct Him. Sabi doon, that He may instruct Him. But we have the mind of Christ. Amen? So, kalalagayan natin, body of Christ. Tayo rin ang kanyang kasintahang, asawa na, hindi na pala kasintahan. Kasi ikinasal na eh. In union na, nakipagkaisa ka na. Kung ikaw ay kabiyak ni Jesus, gawang katawan, asawang babae. Ang church is asawang babae ni Kristo. Siya yung head. Okay, ganito po yan. Nagiging habang tumatagal, yung mga salita niya, laging laman ng isipan mo. Hindi na mawawala yun. Parang ganito po, sa physical, si Brother Dado, may asawa siya. Hindi na niya malilimutan. Di ba? Pangalawa, alam niya, kasama niya. Pag nasa bahay ka, alam mo, hindi naman umalis yung asawa mo na,
Kahit na anong ginagawa mo, conscious ang isipan mo, andun siya sa taas, baka may ginagawa, kasama mo. Parang, pag umalis kayo, samahan mo ako, may pupuntahan ako. Pag umalis ka, nasa sasakyan ka, alam mo, conscious ka, may kasama ka. Amen? Ganon din sa spiritual na relasyon natin sa Panginoon. Dapat masanay natin ang ating isipan kung ano yung katotohanan si Jesus, ang kanyang espiritu kasama na natin, nananahan siya sa atin. Yung katotohanan na yon, lagi ka ng conscious. Sanayin natin ang ating isipan sa katotohanan na yon. Although narito ka sa lupa, although minsan abala ka, kahit na anong abala mo, alam mo, kasama mo yung kapartner mo, yung anak mo, nandun siya sa bahay. Magkasama kayo. Amen? Yun po yung faith. Totoo sa iyo yun. Hindi yung narinig mo lang, pagkatapos, yun ang Diyos. Pag may nangyari sa iyo yung hindi maganda, parang hinahagilap mo, samahan mo po ako, tulungan mo po ako. Nasa atin na siya. Amen. Yun po yung ating sanayin sa mga napag-aaralan natin. Una, pag maliwanag ang katotohanan ng kapahayagan, conscious ka na doon. Hindi na yun masisira. Hindi na yun mawawala sa ating isip at sa ating puso. Amen.